Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng palayan at niyugan, kilala si Lyra bilang kakaibang babae. Hindi siya tulad ng ibang kababaihan sa kanilang lugar na tahimik at kontento sa gawaing bahay. Si Lyra ay isang sabongera, matapang, matalas ang mata, at kilalang may kakaibang pakiramdam pagdating sa laban ng mga manok. Bata pa lamang siya ay nasanay na sa ingay ng sabungan. Lumaki siya sa piling ng kanyang ama na si Mang Isko, isang veteranong sabongero. Sa murang edad, natutunan niyang kilalanin ang galaw ng manok, ang tamang oras ng pag-atake, at ang mga lihim na hindi basta-basta napapansin ng iba. Habang ang ibang bata ay naglalaro ng tumbang preso, si Lyra ay nasa gilid ng sabungan, tahimik na nagmamasid. Ngunit hindi naging madali ang kanyang landas. Maraming tumutuligsa sa kanya. Babae ka, hindi ka bagay dyan, madalas niyang marinig. Ngunit hindi iyon naging hadlang. Sa halip, lalo lamang siyang tumibay. Lumipas ang mga taon at si Lyra ay naging isa sa pinakakilalang sabongera sa kanilang lugar. Kahit ang mga veteranong lalaki ay nagdadalawang isip kapag siya ang kalaban. May kakaiba siyang diskarte. Hindi lamang lakas ang tinitingnan niya, kundi pati ang ugali ng manok, ang timing, at ang kutob na tila hindi nagkakamali. Ngunit dumating ang isang pagbabago sa kanyang buhay. Nabuntis si Lyra. Ang ama ng bata ay si Ramil, isang tahimik ngunit masipag na lalaki na minsang naging kaagapay niya sa sabungan. Hindi man siya kasing husay ni Lyra, nirerespeto niya ito at hindi niya kailanman hinadlangan ang mga pangarap ng babae. Noong nalaman kong buntis ka, akala ko titigil ka na, minsang sabi ni Ramil habang nakaupo sila sa labas ng kanilang kubo. Umiling si Lyra. Hindi ko kayang iwan to. Dito ako nabubuhay. At totoo iyon. Ang sabungan ang naging mundo niya. Doon siya huminga. Doon siya lumaban. At doon niya napatunayan ang sarili. Kahit lumalaki na ang kanyang tiyan, hindi siya tumigil. Patuloy siyang pumupunta sa sabungan, dala ang kanyang mga panabong. Marami ang nag-aalala sa kanya. Delikado na yan, Lyra, sabi ng isang matandang sabonghero. Baka mapaano ka. Ngunit ngumiti lamang siya. Mas delikado kung hindi ko gagawin ang alam kong tama. Sa bawat laban, mas nagiging maingat siya, ngunit hindi nawawala ang tapang. Pinag-aaralan niya ang bawat galaw, bawat hinga ng kanyang manok. At sa kabila ng kanyang kalagayan, patuloy siyang nananalo. Unti-unting kumalat ang kanyang kwento. Isang buntis na babae na hindi sumusuko, na patuloy na lumalaban sa mundo ng sabong. May mga humahanga, ngunit mas marami ang nagtataka kung hanggang kailan niya ito kakayanin. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong bumibigat ang kanyang dinadala, hindi lamang ang bata sa kanyang sinapupunan, kundi pati ang bigat ng mga mata ng taong nakamasid sa kanya. Isang umaga, habang sumisikat ang araw at ang hamog ay unti-unting nawawala sa mga damo, naghanda si Lyra para sa isang malaking laban.
Iba ang pakiramdam niya noon. Tahimik siya, ngunit may lalim ang kanyang iniisip. "Sigurado ka ba?" tanong ni Ramil, halatang nag-aalala. Tumango si Lira. "Kailangan." Hindi na nagtanong pa si Ramil. Kilala niya si Lira. Kapag may desisyon na ito, wala nang makakapigil. Sa sabungan, mas maingay kaysa dati. Maraming tao ang dumayo, sabik na makita ang laban ni Lira. Hindi lamang dahil sa kanyang husay, kundi dahil sa kanyang kalagayan. Habang papasok siya sa arena, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Ngunit hindi siya umatras. Hawak niya ang kanyang manok, at sa kanyang mga mata ay makikita ang matinding determinasyon. Nagsimula ang laban. Mabilis ang mga pangyayari. Palitan ng atake, sigawan ng mga tao, at ang matinding tensyon sa hangin. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may kakaibang naramdaman si Lira. Isang kirot. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Sandaling nawala ang kanyang pokus, ngunit pilit niyang ibinalik ang atensyon sa laban. Hindi siya maaaring tumigil. Hindi ngayon. Ngunit ang kirot ay lumakas. At sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang mundo. Hindi na lamang laban ng mga manok ang kanyang kinakaharap. May mas malaki ng laban na paparating. At sa gitna ng sabungan, sa harap ng maraming tao, doon magsisimula ang pinakamahalagang yugto ng kanyang buhay. Hindi agad naunawaan ni Lira ang nangyayari sa kanyang katawan. Sa una, inakala niyang simpleng kirot lamang iyon. Isang panandaliang sakit na kayang tiisin tulad ng maraming beses na niyang naranasan sa buhay. Ngunit habang tumatagal ang laban, ang kirot ay unti-unting lumalalim. Tila may puwersang humihila mula sa kanyang kalooban. Palabas. Nanatili siyang nakatayo, pilit na pinatatag ang kanyang sarili. Sa kanyang harapan, nagpapatuloy ang sagupaan ng 2 manok. Ang kanyang alaga ay hindi nagpapahuli. Mabilis, matalas, at puno ng lakas. Ngunit ang isip ni Lira ay unti-unti nang nahahati sa 2. Isang bahagi ang nananatili sa laban. Ang isa naman ay nakatuon sa kanyang sinapupunan. Pinikit niya sandali ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at pilit na kinontrol ang kanyang katawan. Hindi siya maaaring bumigay. Hindi sa harap ng napakaraming tao. Hindi sa gitna ng laban na matagal niyang pinaghirapan. Ngunit ang kanyang katawan ay tila may sariling desisyon. Muli siyang napahawak sa kanyang tiyan. Sa pagkakataong iyon, mas matindi na ang sakit. Hindi na ito maikakaila. Sa paligid niya, nagsimula nang mapansin ng ilan ang kanyang kalagayan. May mga bulungan, may mga nagtatakang tingin. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos, at sa sabungan, ang pansin ng karamihan ay nananatili sa gitna ng arena. Sa gilid, si Ramil ay hindi mapakali. Kanina pa niya napapansin ang kakaibang kilos ni Lira. Ang paraan ng paghinga nito, ang panakanakang pagyuko, ang pagpigil sa sakit na halatang lumalala. "Lira,"
bulong niya, ngunit nalunod iyon sa ingay ng sabungan. Hindi na siya mapakali. Dahan-dahan siyang lumapit, pilit na sinisingit ang sarili sa pagitan ng mga tao. Habang papalapit siya, mas lalo niyang nakikita ang pagbabago sa mukha ni Lyra. Ang dating matatag at kontroladong ekspresyon ay napalitan ng bakas ng matinding pagpipigil. "Lyra, tama na." Mahina ngunit mariing sabi niya nang marating siya. Ngunit hindi agad sumagot si Lyra. Sa halip, nanatili siyang nakatitig sa laban, na parabang iyon na lamang ang bagay na kumakapit sa kanya sa sandaling iyon. Ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang tiyan. At doon na niya naramdaman ang isang bagay na hindi na niya kayang balewalain. Isang malakas na paghilab. Napapikit siya. Ang kanyang tuhod ay bahagyang nanghina. Hindi na ito basta sakit. Ito ay simula na. Napatingin siya kay Ramil. Sa unang pagkakataon, may bahid ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Parang oras na, mahina niyang sabi. Parang tumigil ang mundo ni Ramil sa narinig. Hindi na siya nagdalawang isip. Hinawakan niya si Lyra. Inalalayan ito upang hindi matumba. Ngunit sa paligid nila, ang laban ay nagpapatuloy pa rin. Walang pakialam sa personal na unos na kanilang kinakaharap. "Lumabas na tayo," sabi ni Ramil. Ngunit bago pa sila makagalaw, muling dumating ang isang paghilab. Mas malakas, mas mapilit. Napayuko si Lyra, napakapit sa balikat ni Ramil. At sa pagkakataong iyon, hindi na niya kayang itago ang sakit. May ilang taong nakapansin. Unti-unting nabaling ang pansin ng iba sa kanila. Ang ingay ng sabungan ay tila nahahati. Ang kalahati ay nananatili sa laban, habang ang kalahati ay napupunta sa kakaibang eksenang nagaganap sa gilid. "Buntis yan, hindi ba?" Bulong ng isa. Parang manganganak na. Ang mga bulungan ay mabilis na kumalat. Ngunit si Lyra, sa kabila ng lahat, ay may isang bagay pang iniisip. Napatingin siya sa kanyang manok. Ang laban ay nasa critical na punto. Ilang galaw na lamang at maaaring matapos na ito. Nakita niya ang pagkakataon. Isang maliit na puwang na maaaring magbigay ng panalo. Sa gitna ng kanyang kalagayan, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nanatiling sa bungera. Isa na lang, bulong niya, halos hindi marinig. Hindi agad naintindihan ni Ramil. Ngunit nang sundan niya ang tingin ni Lyra, doon niya napagtanto. Hindi pa ito handang umalis. "Lyra, hindi na pwede." Ngunit pinigilan siya ni Lyra, marahang hinawakan ang kanyang braso. Sa kabila ng sakit, tumayo siya ng tuwid hanggat kaya niya. Pinilit niyang ituon ang kanyang buong atensyon sa laban. Isang iglap, isang galaw, at sa huling sandali, ang kanyang manok ang nanaig. Nag-ingay ang sabungan. Ngunit si Lyra ay hindi na nakisabay. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay tuluyan ng sumuko sa laban,
na hindi niya kayang kontrolin. Napaluhod siya. At doon, sa gitna ng sabungan, nagsimula ang isang pangyayaring walang sinuman ang inaasahan. Ang mga sigaw ay nagbago. Mula sa sigaw ng panalo, naging sigaw ng gulat. Si Ramil ay agad lumuhod sa tabi niya. Hindi alam kung ano ang unang gagawin. At si Lyra, sa gitna ng kaguluhan, ay napapikit. Ang mundo niya ay unti-unting napuno ng isang bagong uri ng laban. Hindi na laban para sa panalo, kundi laban para sa buhay. Naghalo ang sigawan, gulat, at pag-aalala sa loob ng sabungan. Ang dating sentro ng pansin ay ang laban ng mga manok. Ngunit ngayon, ang lahat ng mata ay nakatuon kay Lyra. Nakaluhod siya sa lupa. Hawak ang kanyang tiyan. Habang bawat paghilab ay tila alon na walang tigil na humahampas sa kanyang katawan. Ang pawis ay bumalot sa kanyang noo at ang kanyang paghinga ay naging mabigat at putol-putol. Hindi na maitatanggi ang nangyayari. Manganganak na siya. Tumabi kayo, bigyan niyo ng espasyo. Sigaw ng isang matandang lalaki na agad umaksyon nang makita ang sitwasyon. Unti-unting umurong ang mga tao, bumuo ng bilog sa paligid ni Lyra. Ang sabungan na dati puno ng sigawan at pustahan ay napalitan ng tensyon at kaba. Si Ramil ay nanatili sa tabi ni Lyra. Hawak ang kanyang kamay. Nandito lang ako, paulit-ulit niyang bulong, bagamat halatang nanginginig ang kanyang boses. Si Lyra ay hindi na sumasagot. Ang kanyang buong lakas ay nakatuon sa bawat paghilab na kanyang nararamdaman. Sa bawat sandali, mas lalo niyang nauunawaan na wala ng atrasan. Sa gitna ng sabungan, doon niya haharapin ang pinakamahalagang yugto ng kanyang buhay. May ilang kababaihan sa paligid na mabilis na lumapit upang tumulong. Isa sa kanila ay si Aling Nena, kilala sa baryo bilang Hilot. Hindi na siya nag-atubili, lumuhod siya sa tabi ni Lyra at sinimulang suriin ang kalagayan nito. Malapit na, mahinahon niyang sabi, ngunit may bigat ang kanyang tinig. Hindi na natin siya pwedeng ilipat. Napalunok si Ramil. Dito na? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Tumango si Aling Nena. Wala ng oras. Ang mga salitang iyon ay tila nagpako sa lahat sa kanilang kinatatayuan. Ang sabungan, isang lugar ng laban, pustahan, at sigawan, ay biglang naging lugar ng pagsilang. Ang ilang lalaki ay dali-daling naglatag ng sako at tela upang gawing mas maayos ang pagkakahiga ni Lyra. Ang iba naman ay nagbigay ng tubig, habang ang ilan ay nanatiling nakamasid, hindi pa rin lubos na makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Si Lyra ay dahan-dahang inihiga. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang mukha ay punong-puno ng determinasyon. Sa kabila ng sakit, may isang lakas na unti-unting lumalabas mula sa kanyang kalooban. Huminga ka ng malalim, sabi ni Aling Nena. Sabay sa paghilab, itulak mo. Doon nagsimula ang tunay na laban.
Ang bawat paghilab ay parang unos na dumarating ng walang paalam. Si Lyra ay napahawak sa lupa, napakapit sa tela sa kanyang ilalim, habang pilit niyang sinusunod ang bawat tagubilin. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mga alaala, ang kanyang kabataan sa sabungan, ang mga laban na kanyang napanalunan, ang mga pagsubok na kanyang nalampasan. Ngunit wala sa mga iyon ang maihahambing sa sandaling ito. Ito ang laban na hindi kayang sukatin ng pustahan. Ito ang laban na hindi kayang ipanalo ng diskarte lamang. Ito ay laban ng buhay. Malapit na, Lyra, sabi ni Aling Nena, mas lalong tumitibay ang kanyang boses. Kaya mo to. Sa gilid, si Ramil ay hindi na mapakali. Hawak niya ang kamay ni Lyra at sa bawat pagpisil nito, ramdam niya ang sakit na pinagdaraanan ng babae. Lyra! Bulong niya, puno ng takot at pag-asa. Sa isang malakas na paghilab, napasigaw si Lyra. At sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo. Lahat ay napatahimik. Isang iglap ng katahimikan sa gitna ng magulong lugar. At pagkatapos, isang iyak ang umalingaw-ngaw. Mahina sa simula, ngunit malinaw. Iyak ng isang bagong buhay. Napabuntong hininga ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay napangiti, ang iba ay napaluha. Ang tensyon na kanina'y bumabalot sa sabungan ay napalitan ng kakaibang gaan. Babae, sabi ni Aling Nena, may ngiti sa kanyang labi habang hawak ang sanggol. Si Lyra ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Pagod na pagod siya, ngunit nang marinig niya ang iyak ng kanyang anak, may kakaibang liwanag na bumalot sa kanyang mukha. Iniabot sa kanya ang sanggol. Sa unang pagkakataon, nasilayan niya ang bunga ng kanyang paghihirap. Isang maliit, marupok, ngunit buhay na sanggol. Napangiti si Lyra kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Sa gitna ng sabungan, sa lugar na punong-puno ng laban, isang bagong buhay ang isinilang. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Hindi na lamang siya isang sabongera. Isa na rin siyang ina. Unti-unting humupa ang ingay sa sabungan. Ngunit ang alaala ng nangyari ay nanatiling sariwa sa isipan ng lahat. Ang lugar na dati pinupuno ng sigawan at pustahan ay tila naging saksi sa isang pambihirang pangyayari. Ang pagsilang ng isang buhay sa gitna ng laban. Si Lyra ay nakahiga pa rin. Hawak ang kanyang sanggol. Ramdam niya ang bigat ng pagod sa kanyang katawan. Ngunit higit pa roon ang kakaibang init na dulot ng yakap ng kanyang anak. Ang bawat paghinga niya ay mabagal, ngunit may kapayapaan na ngayon ang kanyang mukha. Sa kanyang tabi, si Ramil ay hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari. Kanina lamang, nasa gitna sila ng isang laban. Ngayon, hawak nila ang bagong yugto ng kanilang buhay. Lyra, mahina niyang tawag. Dahan-dahang napalingon si Lyra sa kanya. Sa kanyang mga mata ay makikita ang pagod, ngunit may halong saya at katatagan. Panalo tayo, mahina niyang sabi. Hindi agad nakasagot si Ramil.
Hindi niya alam kung ang tinutukoy ni Lyra ay ang laban sa sabungan o ang laban na kanilang pinagdaanan. Marahil, pareho. Unti-unting nagsimulang mag-alisan ang mga tao. May ilan na lumapit upang bumati. May ilan na tahimik lamang na tumango bilang paggalang. Ang iba ay patuloy na nag-uusap, hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan. "Hindi ko to malilimutan," sabi ng isang matandang sabongero habang paalis. Ngunit para kay Lyra, ang lahat ng iyon ay tila malayo na. Ang kanyang mundo ay nakatuon na lamang sa maliit na nilalang na nasa kanyang mga bisig. "Anong ipapangalan natin?" tanong ni Ramil, marahang naupo sa tabi niya. Sandaling nanahimik si Lyra. Pinagmasdan niya ang mukha ng kanyang anak. Ang maliliit nitong kamay, ang marahang paggalaw ng dibdib habang humihinga. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng ingay sa kanyang paligid. "Isla," sagot niya sa wakas. Napakunot ang noo ni Ramil. "Isla?" Tumango si Lyra. "Kasi kahit saan siya dalhin ng buhay, gusto kong maging matatag siya. Parang isang isla, nakahiwalay man, pero hindi kailanman nawawala." Ngumiti si Ramil. "Maganda," sabi niya. Makalipas ang ilang sandali, tinulungan si Lyra na makaupo. Ang ilang kababaihan ay nag-asikaso sa kanya habang si Ramil ay naghahanap ng masasakyan pauwi. Hindi na nila maaaring manatili roon ng matagal. Habang papalabas sila ng sabungan, muling napatingin si Lyra sa paligid. Ang lugar na iyon ay naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Doon siya natutong lumaban, doon siya nasaktan, at doon din siya nagtagumpay. At ngayon, doon din siya nagsimula bilang ina. Sa kanilang pag-uwi, tahimik ang paligid. Ang hangin ay malamig, at ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Ang mundo ay tila bumalik sa normal, ngunit para kay Lyra, wala nang babalik sa dati. Sa kanilang munting tahanan, maingat siyang inihiga. Si Isla ay nanatili sa kanyang tabi, payapang natutulog. Paminsan-minsan ay gumagalaw ito, tila nananaginip sa kanyang bagong mundo. Si Ramil ay abala sa paghahanda ng kung anumang makakatulong. Tubig, malinis na tela, at kaunting pagkain. Hindi siya mapakali, ngunit ginagawa niya ang lahat ng kaya niya. "Magpapahinga ka na," sabi niya kay Lyra. Tumango si Lyra, ngunit hindi niya maalis ang tingin sa kanyang anak. Sa kanyang isipan, unti-unting pumapasok ang mga tanong. Ano na ang susunod? Magpapatuloy pa ba siya sa sabong? O kailangan na niyang iwan ang mundong iyon para sa kanyang anak? Hindi madali ang sagot. Ang sabungan ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit ngayon, may isang bagay na mas mahalaga na. Dahan-dahan niyang hinaplos ang maliit na kamay ni Isla. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot na hindi niya naranasan sa kahit anong laban. Takot na baka hindi niya maprotektahan ang kanyang anak. Takot na baka ang mundong kanyang kinalakihan ay hindi angkop para sa batang ito.
Ngunit kasabay ng takot na iyon ay isang matibay na desisyon na unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Hindi niya kailangang pumili agad. Ngunit alam niya, anumang landas ang tahakin niya, hindi na siya nag-iisa. Sa labas, ang gabi ay tuluyan ng bumalot sa baryo. At sa loob ng maliit na tahanan, nagsimula ang isang bagong kwento. Kwento ng isang ina at ng batang isinilang sa gitna ng laban. Lumipas ang mga araw na tila mas mabagal kaysa dati. Sa maliit na tahanan ni Lira at Ramil, ang bawat umaga ay may dalang bagong ritmo. Iyakan ng sanggol, mahinang pag-uusap, at mga sandaling tahimik na puno ng pag-aalala at pag-asa. Si Isla ay unti-unting lumalakas. Ang kanyang paghinga ay mas puuna, ang kanyang paggalaw ay mas malinaw. Ngunit sa kabila ng pag-unlad ng bata, si Lira ay nananatiling tahimik, tila may malalim na iniisip. Maldas siyang nakaupo sa may pintuan ng kanilang bahay. Hawak si Isla habang nakatanaw sa malayo. Ang mga palayan na dati tila payapa ay ngayon ay nagiging salamin ng kanyang magulong isipan. Hindi na siya bumalik sa sabungan mula noong araw na iyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang agwat sa pagitan ng kanyang dating buhay at ng bagong mundong kanyang ginagalawan. Namimiss mo na, no? Tanong ni Ramil isang hapon habang pinagmamasdan siya. Hindi agad sumagot si Lira. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango siya. Hindi ko alam kung paano titigil, mahina niyang sabi. Parang parte na siya ng pagkatao ko. Umupo si Ramil sa tabi niya. Pero ngayon, may bago ka ng dahilan. Napatingin si Lira kay Isla. Tahimik ang sanggol, nakapikit, tila walang kaalam-alam sa bigat ng desisyong kinakaharap ng kanyang ina. Oo, sagot ni Lira. At yun ang nagpapahirap. Hindi na nagsalita si Ramil. Alam niyang hindi niya kayang pilitin si Lira. Kilala niya ito. Kapag pinigilan, lalo lamang lalaban. Ngunit hindi lang si Lira ang nag-iisip. Sa baryo, hindi pa rin nawawala ang usap-usapan. Siya yung nanganak sa sabungan, bulong ng ilan. Matapang, pero delikado, sabi naman ng iba. May mga humahanga, ngunit may mga nag-aalala rin. Ang ilan ay naniniwalang dapat na siyang tumigil, habang ang iba ay naghihintay kung kailan siya babalik. Isang araw, habang si Lira ay nasa loob ng bahay at pinapahinga si Isla, may kumatok sa kanilang pinto. Si Ramil ang nagbukas. Sa labas ay si Mang Doro, isa sa mga kilalang sabonghero sa kanilang lugar. Matanda na ito, ngunit ang presensya ay nananatiling matatag at may bigat. Pwede bang makausap si Lira? Tanong niya. Pumasok siya nang hindi na naghihintay ng sagot. Nakita niya si Lira na nakaupo, hawak ang kanyang anak. Sandaling nanahimik si Mang Doro, tila sinusukat ang bagong anyo ng babaeng dati niyang nakikita sa sabungan. Iba ka na ngayon, sabi niya. Ngumiti si Lira, bahagya. Siguro. Umupo si Mang Doro sa harap niya.
may laban sa darating na linggo, diretso niyang sabi. Malaki, maraming sasali. Hindi nagsalita si Lyra. Hinahanap ka nila, dagdag pa niya. Maraming gustong makalaban ka ulit. Napatingin si Lyra sa kanyang anak, saka muling tumingin kay Mang Doro. Hindi ko alam kung babalik pa ako, sagot niya. Tumango si Mang Doro, ngunit hindi nawala ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Sayang, sabi niya, bihira ang tulad mo. Sandaling nanahimik ang dalawa. Pagkatapos, tumayo si Mang Doro. Hindi kita pipilitin, sabi niya. Pero tandaan mo, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maging magaling sa isang bagay. Ikaw, meron ka. Umalis siya nang walang dagdag na salita. Naiwan si Lyra, tahimik, habang ang kanyang mga iniisip ay lalong gumulo. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Habang katabi niya si Isla, pinagmamasdan niya ang mahinang paghinga nito. Ang bawat galaw ng bata ay tila nagpapaalala sa kanya ng responsibilidad na kanyang tinanggap. Ngunit sa kanyang puso, may isa pang boses na patuloy na bumubulong. Ang sabungan, ang laban, ang pakiramdam ng pagiging buhay sa gitna ng panganib. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung alin ang susundin niya. Ngunit alam niya, malapit na siyang mapilitang pumili. At anumang piliin niya, may kapalit iyon. Sa labas, tahimik ang gabi. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, nagsisimula na ang panibagong laban. Mabilis lumipas ang mga sumunod na araw, ngunit ang katahimikan sa buhay ni Lyra ay tila panandalian lamang. Sa bawat umaga na siya'y nagigising sa iyak ni Isla, may kasabay itong alaala ng ingay ng sabungan, sigawan, palakpakan, at ang pamilyar na tibok ng kanyang puso tuwing may laban. Sinubukan niyang ituon ang sarili sa pagiging ina. Inalagaan niya si Isla ng buong puso, pinakain, pinatulog, at binantayan sa bawat sandali. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanya na hindi mapakali. Isang hapon, habang pinapatulog niya ang sanggol, napatingin siya sa isang sulok ng kanilang bahay. Nandoon pa rin ang lumang kahon kung saan nakalagay ang kanyang mga gamit sa sabong, mga tali, maliit na kutsilyo, at ilang gamit na matagal na niyang hindi hinahawakan. Tahimik siyang tumayo. Dahan-dahan siyang lumapit sa kahon, tila may kinakausap na bahagi ng kanyang sarili. Nang buksan niya ito, bumungad ang mga bagay na matagal nang naging bahagi ng kanyang buhay. Hinawakan niya ang isang lumang PC, at sa sandaling iyon, bumalik ang lahat. Ang kanyang mga panalo, ang kanyang mga pagkatalo, ang pakiramdam ng pagiging buhay sa bawat laban. Napapikit siya. Ngunit agad niyang narinig ang mahinang iyak ni Isla, parang isang paalala. Dahan-dahan niyang ibinalik ang mga gamit sa kahon at isinara ito. Hindi pa niya kayang bumalik, ngunit hindi rin niya kayang tuluyang talikuran. Kinagabihan, dumating si Ramil mula sa bayan.
May dala siyang kaunting pagkain at ilang pangangailangan para sa sanggol. Ngunit halata sa kanyang muka ang pagod at iniisip. "Marami na namang nagtanong tungkol sa iyo," sabi niya habang inilalapag ang mga dala. Hindi sumagot si Lyra. "May laban daw sa Linggo. Malaki ang pustahan. Nabanggit ka na naman." Umupo si Lyra, hawak si Isla. "Hindi ko alam kung bakit hindi nila ako makalimutan," sabi niya. "Dahil hindi ka basta-basta," sagot ni Ramil. "Iba ka sa kanila." Sandaling nanahimik si Lyra. "Kung bumalik ako," panimulan niya, ngunit hindi niya tinapos. Napatingin si Ramil sa kanya. "Handa ka na ba?" tanong niya. Hindi agad nakasagot si Lyra. Sa kanyang isipan, naglalaban ang dalawang mundo. Ang mundo ng sabungan at ang mundo ng pagiging ina. "Hindi ko alam," sa wakas ay sagot niya. Tumango si Ramil, tila tanggap ang sagot. "Kung ano man ang piliin mo," sabi niya, "nandito lang ako." Hindi iyon malaking salita, ngunit sapat na iyon para kay Lyra. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Tahimik ang paligid. Si Isla ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Dahan-dahan siyang bumangon, lumabas ng bahay, at tumingin sa malayo. Sa di kalayuan, maririnig ang mahinang ingay mula sa direksyon ng sabungan. Parang tinatawag siya. Hindi niya namalayan ang kanyang mga paa na kusang gumalaw. Hakbang. Isa pa. At isa pa. Hanggang sa napunta siya sa daan papunta sa sabungan. Tumigil siya. Mula roon, tanaw na niya ang lugar na matagal niyang tinawag na tahanan ng kanyang tapang. Ang lugar kung saan siya nakilala, kung saan siya naging siya. Ngunit ngayon, iba na siya. May anak na siya. May buhay nang umaasa sa kanya. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi ito simpleng desisyon. Ito ay pagpili ng landas. At sa sandaling iyon, napagtanto niya na hindi sapat ang lakas lamang. Kailangan niya ng dahilan. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, malinaw na sa kanya ang isang bagay. Kung babalik man siya, hindi na ito para sa sarili niya, kundi para sa kinabukasan ni Isla. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad pabalik sa kanilang bahay. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lamang ang simula ng mas mabigat na laban. Dumating ang linggo ng hindi inaasahan ni Lyra. Parang mas mabilis ang pag-ikot ng oras mula nang una niyang marinig ang tungkol sa laban. Sa bawat araw na lumipas, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng desisyong kanyang kinakaharap. Sa loob ng kanilang bahay, tahimik ang umaga. Si Isla ay mahimbing na natutulog, habang si Lyra ay nakaupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ang kanyang anak. Mahina ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang isipan ay magulo. Ilang beses niyang tinanong ang sarili kung tama bang bumalik siya. Kung kaya ba niyang pagsabayin ang pagiging ina at ang mundong kanyang kinalakihan.
Dahan-dahan niyang hinaplos ang noo ni Isla. "Para sa'yo," bulong niya. Tumayo siya. Tahimik siyang nagbihis. Pinili ang simpleng damit na dati niyang suot tuwing may laban. Wala nang engranding paghahanda. Tanging ang determinasyon na bumabalik sa kanyang mga mata. Nang makita siya ni Ramil, hindi na ito nagulat. "Alam ko na," sabi nito. Napatingin si Lyra sa kanya. "Hindi mo ako pipigilan?" Umiling si Ramil. "Hindi kita kayang pigilan noon pa man," sagot niya. "Pero mag-iingat ka." Tumango si Lyra. Sandaling tumingin si Ramil kay Isla. "Ako na ang bahala dito," dagdag pa niya. Sa mga salitang iyon, parang nabawasan ang bigat na dala ni Lyra. Hindi siya nag-iisa. Paglabas niya ng bahay, malamig ang hangin. Tahimik ang baryo, ngunit sa di kalayuan, unti-unti nang naririnig ang pamilyar na ingay ng sabungan. Sa bawat hakbang niya, bumabalik ang dati niyang pakiramdam. Ang kaba, ang excitement, ang matinding konsentrasyon. Pagdating niya sa sabungan, agad siyang napansin. May mga bulungan, may mga titig, may mga hindi makapaniwala. Si Lyra yan. Bumalik siya. Ang mga salitang iyon ay kumalat na parang apoy. Ngunit si Lyra ay hindi na natinag. Diretso siyang naglakad papasok. Dala ang kanyang panabong na matagal niyang inalagaan kahit noong siya'y nagpapahinga. Sa kanyang pagpasok, sinalubong siya ni Mang Doro. "Alam kong babalik ka," sabi nito, may bahagyang ngiti. Hindi sumagot si Lyra. Sa halip, tumingin siya sa paligid. Ang sabungan ay pareho pa rin, maingay, magulo, puno ng enerhiya. Ngunit para sa kanya, parang may nagbago. Mas malinaw na ngayon ang kanyang dahilan. Hindi na ito para sa pangalan. Hindi na para sa patunay, kundi para sa kinabukasan. "Handa ka na?" tanong ni Mang Doro. Tumango si Lyra. "Mas handa na kaysa dati." Hindi nagtagal, inihanda na ang laban. Habang hinihintay ang kanyang turno, tahimik lamang si Lyra sa isang sulok. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ng mga manok, ang bawat kilos ng mga sabonghero. Mas maingat siya ngayon. Mas mapanuri. Hindi lamang siya lumalaban. Nag-iisip siya para sa dalawa. Nang tawagin ang kanyang pangalan, agad siyang tumayo. Tahimik ang kanyang mukha, ngunit sa loob ay kumukulo ang kanyang determinasyon. Pumasok siya sa gitna. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat. Ang tibok ng kanyang puso ay kasabay ng ingay ng paligid. Ang kanyang mga mata ay matalas, nakatuon lamang sa laban. Nagsimula ang sagupaan. Mabilis, matalim, punong-puno ng tensyon. Ngunit si Lyra ay hindi nagpadala sa emosyon. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, bawat desisyon ay may lalim. Hindi siya nagmadali. Hinintay niya ang tamang sandali. At nang dumating iyon, hindi siya nag-atubili.
isang galaw, isang pagkakataon, at muli nanaig ang kanyang panabong. Sumabog ang sigawan sa sabungan, ngunit si Lyra ay nanatiling tahimik. Walang ngiti, walang pagdiriwang, tanging isang malalim na paghinga. Hindi ito katulad ng dati niyang panalo. Mas mabigat ito. Mas may kahulugan. Dahil alam niyang ang bawat hakbang niya mula ngayon ay may kasamang responsibilidad na hindi niya maaaring talikuran. Habang papalabas siya ng arena, may mga lumapit upang bumati. Ngunit hindi siya nagtagal. May isang lugar siyang gustong balikan. Sa kanyang tahanan. Sa kanyang anak. At habang naglalakad siya pauwi, dala ang kanyang panalo. Hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi dahil sa tagumpay sa sabungan, kundi dahil alam niyang sa unang pagkakataon, natagpuan niya ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Pagdating ni Lyra sa kanilang bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Ang ingay ng sabungan ay tila naiwan sa malayo, ngunit ang bigat ng kanyang naranasan ay dala-dala pa rin niya. Pagbukas niya ng pinto, agad niyang hinanap si Isla. Nandoon ang sanggol, mahimbing na natutulog sa tabi ni Ramil. Ang munting dibdib nito ay marahang umaangat at bumababa, tila walang alalahanin sa mundong kanyang ginagalawan. Dahan-dahang lumapit si Lyra. Umupo siya sa tabi ng kanilang higaan at tahimik na pinagmasdan ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng ingay sa kanyang isipan. Nanalo ka? Mahina ang boses ni Ramil, nakakagising lamang. Tumango si Lyra. Hindi siya ngumiti. Napansin iyon ni Ramil. Hindi ka masaya, sabi niya. Sandaling nanahimik si Lyra bago sumagot. Masaya, sabi niya. Pero, iba na. Umupo si Ramil at tiningnan siya. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Lyra. Noon, kapag nananalo ako, parang may kulang pa rin. Gusto ko pang lumaban ulit. Gusto ko pang patunayan ang sarili ko. Paliwanag niya. Pero ngayon, bawat panalo, parang may kasamang tanong. Anong tanong? Napatingin si Lyra kay Isla. Kung hanggang kailan ko ito magagawa nang hindi naaapektuhan ang anak ko. Hindi agad nakasagot si Ramil. Alam niyang iyon ang katotohanan na matagal na nilang iniiwasan. Sa mga sumunod na araw, mas naging abala si Lyra. Pinagsabay niya ang pag-aalaga kay Isla at ang paminsan-minsang pagpunta sa sabungan. Hindi siya araw-araw lumalaban, ngunit sapat na upang manatili ang kanyang pangalan sa mundo ng sabong. Unti-unting bumalik ang kanyang reputasyon. Mas marami ang humanga. Mas marami rin ang nag-abang sa bawat laban niya. Ngunit kasabay ng pagtaas ng kanyang pangalan ay ang pagdami ng mga hamon. Isang hapon, habang nasa sabungan siya, may isang lalaking lumapit sa kanya. Hindi ito pamilyar. Maayos ang pananamit at may kumpiyansa sa bawat galaw. Ikaw si Lyra, tanong nito. Tumango siya,
Ako si Victor, sabi ng lalaki. Galing ako sa kabilang bayan. Matagal na kitang naririnig. Tahimik lamang si Lyra. Gusto kitang makalaban, diretso nitong sabi. Hindi na bago kay Lyra ang ganitong hamon. Ngunit may kakaiba sa paraan ng pagsasalita ng lalaki. Parang hindi ito basta-basta laban. Malaki ang pustahan, dagdag ni Victor. At hindi lang pera ang nakataya. Napakunot ang noo ni Lyra. Ano pa? Ngumiti si Victor, ngunit may lamig sa kanyang mga mata. Pangalan. Sandaling nanahimik si Lyra. Sa mundo ng sabong, ang pangalan ang pinakamahalaga. Kapag natalo ka sa maling laban, maaaring mawala ang respeto na matagal mong pinaghirapan. Bakit ako? Tanong niya. Dahil ikaw ang pinag-uusapan ngayon, sagot ni Victor. At gusto kong patunayan na may mas magaling pa sa'yo. Hindi agad sumagot si Lyra. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang pamilyar na pakiramdam, ang hamon, ang tensyon, ang pagnanais na patunayan ang sarili. Ngunit kasabay nito ay ang imahe ni Isla. Pag-iisipan ko, sa wakas ay sagot niya. Tumango si Victor. May oras ka hanggang bukas, sabi nito bago umalis. Naiwan si Lyra, tahimik, habang pinagmamasdan ang paglayo ng lalaki. Hindi ito simpleng laban. Ito ay isang desisyon na maaaring magbago ng kanyang landas. Kinagabihan, habang hawak niya si Isla, hindi niya maiwasang isipin ang hamon. Kung tatanggapin niya, maaaring mas lalo siyang sumikat. Ngunit kung matatalo siya, maaaring mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. At higit sa lahat, ano ang magiging epekto nito sa kanyang anak? Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa bawat laban, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang mga desisyon. Hindi na ito katulad ng dati. Dahil ngayon, hindi na lamang siya lumalaban para sa sarili niya. May isang buhay na nakaasa sa bawat hakbang niya. At sa harap ng bagong hamon, kailangan niyang magpasya. Hindi bilang sabonghera, kundi bilang ina. Hindi nakatulog si Lyra ng gabing iyon. Sa bawat pagdilat niya, naroon ang mukha ni Isla, payapa, walang kamalay-malay. At sa bawat pagpikit niya, bumabalik ang mukha ni Victor, ang hamon nito at ang bigat ng laban na naghihintay. Madaling araw nang siya'y tuluyang bumangon. Tahimik siyang lumabas ng bahay, iniwan si Ramil at Isla na mahimbing pa sa pagtulog. Sa labas, malamig ang hangin at ang baryo ay tila hindi pa ganap na nagigising. Ngunit si Lyra ay gising na gising. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay. Hindi siya maaaring manatiling nagdadalawang isip. Kailangan niyang pumili. Naglakad siya ng walang malinaw na direksyon, ngunit hindi nagtagal, napunta siya sa pamilyar na daan papunta sa sabungan. Doon siya tumigil, hindi agad pumasok, kundi nanatili sa labas, nakatanaw sa lugar na matagal niyang kinilala. Hanggang kailan? Bulong niya sa sarili. Hindi siya sumagot.
Sa halip, binalikan niya ang lahat, ang kanyang mga panalo, ang kanyang mga pagkatalo, ang kanyang ama na nagturo sa kanya ng lahat, at ang araw na siya'y nanganak sa mismong lugar na iyon. Ang sabungan ay hindi lamang isang lugar para sa kanya. Ito ay bahagi ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, may isa pang bahagi na mas mahalaga. Si Isla. Napapikit siya. At sa sandaling iyon, tila naging malinaw ang lahat. Hindi niya kailangang talikuran ang sabungan. Ngunit hindi na rin siya maaaring maging katulad ng dati. Kung tatanggapin niya ang laban, kailangan niyang siguraduhin na hindi niya isinasakripisyo ang mas mahalaga. Pag-uwi niya, gising na si Ramil. "Hinanap kita," sabi nito. "Maaga lang akong lumabas," sagot ni Lyra. Napansin ni Ramil ang kakaibang katahimikan sa kanyang boses. "May desisyon ka na?" tanong niya. Tumango si Lyra. "Tatanggapin ko ang laban." Hindi nagulat si Ramil. Sa halip, tumingin siya kay Isla, saka muling tumingin kay Lyra. "Sigurado ka?" "Oo," sagot niya. "Pero hindi ito katulad ng dati." "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Lyra. "Hindi ko na hahayaang kontrolin ako ng sabungan," sabi niya. "Ako ang magdidikta kung hanggang saan lang ako." Tahimik si Ramil. "Kung maramdaman kong delikado na, titigil ako," dagdag pa niya. Matagal na tinitigan ni Ramil si Lyra bago siya tumango. "Sasamahan kita," sabi niya. Ngumiti si Lyra, bahagya. Sa araw na iyon, muling kumalat ang balita. Tinanggap ni Lyra ang hamon. Mas lalong dumami ang usapan. Marami ang nag-abang. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa dalawang sabonghero. Ito ay naging laban ng reputasyon, ng karangalan, at ng katatagan. Sa kabilang banda, si Victor ay tila handang-handa. "Akala ko hindi ka papayag," sabi niya nang muli silang magkita. "Hindi ako tumatakbo sa hamon," sagot ni Lyra. Ngumiti si Victor. "Mabuti." Ngunit sa kanyang mga mata, may kung anong hindi mabasa. Lumipas ang araw ng paghahanda. Mas naging maingat si Lyra sa pagpili ng kanyang manok. Pinag-aralan niya ang bawat galaw nito, ang bawat lakas at kahinaan. Hindi siya nagmadali. Ito ang pinakamahalagang laban niya. Hindi dahil sa laki ng pustahan, kundi dahil sa desisyong nakataya. Sa gabi bago ang laban, muling hawak ni Lyra si Isla. Tahimik ang paligid. "Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas," bulong niya. "Pero gagawin ko ang lahat para sa iyo." Mahigpit niyang niyakap ang sanggol. Sa sandaling iyon, hindi siya natatakot. Handa na siya. Handa na siyang harapin ang laban. At handa na rin siyang tanggapin ang anumang kapalit nito. Dumating ang araw ng laban na tila mas mabigat kaysa sa mga nauna. Maaga pa lamang ay ramdam na ang kakaibang tensyon sa paligid ng sabungan. Mas marami ang tao, mas malakas ang bulungan, at mas matindi ang pag-aabang.
Ang laban ni Lyra at Victor ang sentro ng lahat. Sa isang sulok, tahimik na naghahanda si Lyra. Hawak niya ang kanyang panabong. Marahang hinahaplos ang balahibo nito, tila kinakausap sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay matatag, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Hindi siya maaaring magpadala sa emosyon. Sa kabilang panig, si Victor ay kalmado rin. May kumpiyansa sa kanyang tindig at halatang sanay sa malalaking laban. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya kay Lyra na para bang sinusukat ang kanyang kalaban. Sa gilid, naroon si Ramil, hawak si Isla. Mahigpit ang kanyang yakap sa bata, habang ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Lyra. Hindi lamang ito laban para sa kanya. Laban din ito para sa kanilang pamilya. Tinawag ang kanilang mga pangalan. Tahimik na naglakad si Lyra papunta sa gitna ng sabungan. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ang kanyang kabataan, ang kanyang pagbubuntis, ang araw na siya'y nanganak sa mismong lugar na ito, at ang mga araw na pinili niyang bumalik para sa kanyang anak. Huminto siya sa kanyang pwesto. Sa harap niya, si Victor ay nakahanda na. Nagkatitigan ang dalawa. Walang salita. Ngunit malinaw ang mensahe. Walang aatras. Nagsimula ang laban. Mabilis ang unang sagupaan. Ang mga manok ay agad nagpalitan ng atake. Walang pag-aalinlangan. Ang ingay ng sabungan ay sumabog, ngunit sa isipan ni Lyra, tila humina ang lahat. Nakatuon lamang siya sa laban, sa bawat galaw, sa bawat pagkakataon. Hindi siya nagmadali, hindi siya nagpadala sa sigawan. Pinag-aralan niya ang ritmo, hinintay ang tamang sandali. Ngunit si Victor ay hindi basta kalaban. Matalas ang kanyang diskarte at ilang beses na muntik ng matalo ang panabong ni Lyra. Sa bawat pagkakataon, mas lalong tumitindi ang laban. Sa gilid, si Ramil ay hindi na mapakali. Lyra, bulong niya, halos hindi marinig. Sa gitna ng sabungan, naramdaman ni Lyra ang pamilyar na kaba. Ngunit kasabay nito, may bago siyang naramdaman. Isang paalala. Isla. Sa isang iglap, tila bumalik sa kanyang isipan ang lahat. Ang kanyang anak, ang kanyang pangako, at ang desisyong ginawa niya. Hindi siya maaaring mawala sa sarili. Kailangan niyang manatiling malinaw. At sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang galaw. Mas kalmado, mas kontrolado. Hindi na lamang siya lumalaban. Pinamumunuan na niya ang laban. Isang pagkakataon ang lumitaw. Isang maliit na pagkakamali mula sa panig ni Victor. At hindi na iyon pinalagpas ni Lyra. Isang mabilis na galaw. Isang tiyak na desisyon. At sa huling sandali, natapos ang laban. Sandaling natahimik ang sabungan. At pagkatapos, sumabog ang sigawan. Nanalo si Lyra. Ngunit sa gitna ng ingay, nanatili siyang nakatayo.
tahimik. Hindi siya agad gumalaw. Hindi siya nagdiwang. Sa halip, napatingin siya sa gilid. Kay Ramil. Kay Isla. Dahan-dahan siyang ngumiti. Sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya. Hindi ang panalo sa sabungan ang pinakamahalaga, kundi ang dahilan kung bakit siya lumaban. Habang papalapit siya sa kanila, unti-unting nawawala ang ingay sa kanyang paligid. Si Ramil ay ngumiti, puno ng ginhawa. Iniabot niya si Isla kay Lira. Maingat niyang kinuha ang kanyang anak, niyakap ng mahigpit. Sa sandaling iyon, wala nang sabungan, wala nang laban. Tanging isang ina at ang kanyang anak. At doon niya napagtanto. Ang tunay na panalo ay hindi nasusukat sa sigawan ng tao, kundi sa katahimikan ng pusong alam ang tama. Mahigpit niyang hinawakan si Isla, at sa kanyang isipan, malinaw na ang landas na tatahakin niya. Hindi niya kailangang iwan ang kanyang nakaraan. Ngunit hindi na rin niya hahayaang kontrolin nito ang kanyang kinabukasan. Dahil ngayon, hindi na lamang siya isang sabongera. Isa na siyang ina na marunong pumili ng laban. Wakas,